impyerno ang mararanasan mo kapag makikipagrelasyon ka sa isang drug addict, mga kababayan. Yan talaga ang in-stress out, mga kababayan, ni Dr. Lauren Badoy. Bilang doktor, mga kababayan, marami na siyang nakikitang mga pasyenteng nasira ang kanilang pamilya, kanilang buhay dahil sa droga. How much more daw, mga kababayan, ang epekto nito sa isang bansa na sa bawat araw na pinamumunuan tayo ng isang drug addict ay unti-unti na rin tayong napupunta sa mga aso. The country will go to the dogs! Yan ang sabi mismo ni Dr. Lauren Badoy, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. This guy, this is very good lessons talaga for us kasi we voted this guy. Wag na nating sisihin si VP Inday, mga kababayan, ha. Lesson na lang natin to. Lesson learned na binoto natin si Bangag, mga kababayan. This guy we voted because naniwala tayo. No? Naniwala tayo kay VP. Ako, naniwala ako kay VP. Just willing to take the chance. Even Kami rin. though I was fiercely anti-Marcos. No? So, I mean, Kami rin. Naniwala din kami sa mga dilawan, eh. Apparently, tama pala ang mga dilawan, mga kababayan, na diktador pala talaga yung mga Marcos. Pero sila, pareho sila. a lot of lessons that can be learned from this, no? Kaya nga hindi tayo masisisi, mga kababayan, ng ilang mga pro-Marcos / ka-DDS na bigyan ng tsansa si Amy. Na-trauma na kami kay BBM. Ayun na lang. Kaming mga na-trauma, wag na. Tama na. Tama na. And we really need to learn these lessons kasi I'm always coming kasi from a perspective of a doctor, kasi learn your lesson. Kapag mananalo yung Vice President si Amy Marcos, yung mga bumoto hindi na natuto, tapos aawayin si VP Sara Duterte, ipapa-impeach, si Amy na maging presidente. Kahit pa hindi niya ipa-impeach, mga kababayan, siya na naman ang magiging presidente. Siya ang susunod na tatakbo kung siya ang magba-vice. Another Marcos na naman, mga kababayan, for the third time around. Wala na bang iba? Sige. Okay lang naman kung binoto ninyo talaga, ha. Pero kung nanalo yan dahil sa magic, ibang usapan na yan. Ano ang asahan natin? This is someone in the powerful grip of a substance abuse disorder. Wala talaga siyang substance abuse disorder. Mayroong karapatan si mga kababayan, ha. Si Dr. Lauren Badoy na magsalita nito dahil malapit ito kay Tatay Digong, mga kababayan, Mayroon silang alam, mga kababayan, na hindi pwedeng isa publiko. Siguro mga documents na mga confidential, mga kababayan, hindi yan pwedeng isa publiko, At si Tatay Digong mismo, mga kababayan, sinabing bangag si BBM. At hanggat hindi pinapatunayan ni BBM na hindi siya bangag, mga kababayan, tumatanggi sa hair follicle drug test, ay hindi mawawala talaga sa isip ng mga tao, mga kababayan, na ngagbanga siya. Kaya hindi natin masisisi si Dr. Badoy. Kaya naman. Wala siyang kakayanan, and yet the people who can do something about it are not doing anything about it. So talagang yung sinabi ni Monsod, alam naman natin yon. Every day that this person sits in office, no, the country goes to the dogs even more. The dogs even more. Palalim ang problema natin. Habang nandyan siya. Tapos matatawa ka pa sa pinagsasabi niya. Gusto daw niya na get out of the way if you cannot help. Tapang-tapangan, no? Pa-interview sa media, mga kababayan, na nilangaw. Parang naging comedy show, mga kababayan, ang kanyang interview kay Cheryl Cosing. Baliktad ang mga pinagsasabi, mga kababayan. Parang nagpapantas siya, naguni-guni. At saka ang akala niya, ang mga solusyon, picture-picture, yung mga... Napapicture na naman! Nakita niyo, mga kababayan? Andun sa nasunugan. Para lang. Kumuha pa ng mga kababayan, ha? Mga talagang expert photographer na pang Broadway, mga kababayan. Andun, nag-model, mga kababayan, sa nasunugan si BBM. Puro drama.
puro drama yung mga cabinet resignation na wala namang tinagdad talaga, di ba? So, si Guevara lang pala ang tinanggal. You know what it's like to be in a relationship with a drug addict? I've never been in a relationship with a drug addict, but I've seen it, no? And it's hell. Yeah. It's hell. Oh, impyerno ang makikipagrelasyon ka sa isang durugista. So, paano na lang mga kababayan kung ang durugistang ito ang siyang namumuno sa ating bansa? Impyerno din ang kapupuntahan ng bansang pinamumunuan. Hindi natin sinasabing si BBM, ha? Huwag kayong magbalat sibuyas. Bato-bato sa langit, patamaan sana kayo. Oh, baka kasuhan tayo. Oh. Ewan lang natin si Dr. Loren Badoy kung si BBM ba ang tinutukoy niya. This is what it is. We have a president. Mukha. Si BBM talaga daw mga kababayan, no? Siya ang may sabi niya na who is in the grip of a cocaine addiction. See? And nobody cocaine. Serious cocaine addiction from what I hear. Siya, si Doktora mga kababayan, malamang meron siyang alam na hindi natin alam mga kababayan. Tayo, wala tayong ebidensya. Mahirap na mga kababayan kasuhan. Pero at least ito si na Dr. Loren Badoy, ang tatapang mga kababayan talaga. Hindi natatakot. Kung kakasuhan tayo mga kababayan sa pagsasabing bangag. Nagba. Madali lang naman pahingi lang ng buhok. Gupitan natin ng buhok mga kababayan, tapos ipatest natin hair follicle drug test. Ebidensya, buhok lang mga kababayan. Kapag mag-negative siya, edi kulong. Problema ba yun? Pero kung mag-positive, bumaba ka sa iyong pwesto. Willing kaming magpakulong. Pero kung mag-positive, ikaw ang makukulong. No, and his family is the same. No, they don't see anything wrong with it. And in fact, they indulge in it. No, that's why Lisa Marcos is enmeshed now in her legal problems in the United States on the... ang problema dyan mga kababayan, ang sabi, silang mag-asawa. Si Cathy Binag mismo ang nagsabi, no? Inaalok pa nga daw siya ng white powder substance mga kababayan, si Binag. Pero sabi ni Amy Marcos mga kababayan, no, pinangalanan niya si Lalay at saka si Lulong. Na si Lalay, si Romualdez, ang lulong si Lisa. Kung lulong si Lisa mga kababayan, sabi ni Amy, ano pa ang asawa niya? Ano bang lulong? Lulong ba na buhaya? Double meaning mga kababayan, mayroon ding lulong sa pulburon. Ano ba Amy? Pero kung tatanungin sa Amy mga kababayan, adik ba ay yung kapatid? Wala akong ebidensya, wala akong ganyan. Tapos tinawag na lulong mga kababayan si Lisa Araneta. Death of Pawi Tantoco, no? Paulo Tantoco. Ano ba nangyari sa Pilipinas, no? Eric, no? Parang... Pero ma'am, may guidance sa atin dyan si Pangulong Rodrigo Duterte, and I hope we can flash a social media card, ma'am, babasahin natin ito, so that we will be guided how this great leader, Rodrigo Duterte, tinitingnan ang poder sa pagkapangulo at paano niya ina-address ang taong bayan, anong role ng mamamayan. Malayong malayo si BBM mga kababayan, no, dito sa abilidad ni Tatay Digong talaga. Na bilang bahagi ng paglalakbay sa mabuting pamamahala at pag-aayos ng ating bayan. Ma'am, can we read it and can we flash and then we can discuss itong napakagandang quotation statement. Mamimiss na naman natin nito si mga kababayan, si Tatay Digong. For President Duterte in terms of his tenure as president, and then paano niya tinitingnan ang role ng taong bayan. Ma'am, go ahead. Sabi niya, I do not know if I will survive the 6 years. I think this was in 2018 when he said this. Yeah. I have many enemies. Many enemies. Pero mas marami mga kababayan ang sumusuporta sa kanya. Kaso nga lang, eto mga enemies niya mga kababayan, makapangyarihan. Mga oligarchs, yung mga trapo mga kababayan, yung nagpapahirap sa ating bansa. Kasabwat na ng mga durugista, mga sindikato. Jablo mga kababayan, in short, ang kalaban ni Tatay Digong. But even when I am gone, you must remember, you are the ultimate warriors of this country. Do not allow this nation to disintegrate because of crime and corruption. Alam mo Eric, no, mga kababayan, si PRRD working closely with him, I saw it every day that he
that I worked with him, no? Talagang mahal na mahal niya ang Pilipinas from the time, in fact, from the time he sat in office, he hit the ground running, party, diretso trabaho. Walang party ni isang beses mga kababayan na nagpa-party ka sa Malacanang. Inuman with all the fireworks. Ngayon, Diyos ko, hindi na mabilang sa mga kababayan. Sa dami ng party sa Palasyo Malacanang. Yang tulay na pinagawa ng PRRD na gawa ng mga inchik. Donation nga yan mga inchik mga kababayan. Ilang beses nang nagpa-party si Bangag dyan. Minsan walang party si PRRD niyan. Siya pa ang binigyan. Pero si BBM mga kababayan, ilang beses nang nagpa-party para lang sa tulay. Aanhin naghahanap na lang ng reason mga kababayan para makapag-party lang. Nagpa-party para pasasalamat sa mga healthcare workers, mga guro. Nagpa-party pasalamat sa mga artista, pasalamat sa mga men in uniform. Kung ano-anong mga kaik-ikan mga kababayan para lang magpa-party. With all the concerts, andun sila sa front row, haharanaan pa, "Be my lady." Magkanong gastos nyo dyan, Martin Nievera? Oh? Milyones ang talent fee mga kababayan, mga animal. And what I saw was a man possessed siya with the desire to make lives better, to make Filipinos talaga experience a better Philippines. And I think, and apart from that, no, isa pang character trait ni PRRD, very wise siya eh. He always had yung mortality niya in mind, that things will end, no? And when I am gone, ganun siya magsalita. Para tayong pagkausap na. Hindi natin malilimutan yan. Mahirap pag-isip mga kababayan. Sanang dumating sa punto na ganyan. Dahil si Bangag ang dapat sisihin mga kababayan, walang kapatawaran. Walang kapatawaran. Yan ang sabi ni Hanilet mga kababayan. Atin yung mga anak natin, di ba? Pag wala na ako, yan ang ganito yung gusto kong gawin ninyo. At naghahabilin na daw si Tatay Digong mga kababayan. Parang naghabilin na siya. Pumayat masyado mga kababayan eh. Di ba manipis na ang kanyang katawan manipis pakman. Manipis na ang kanyang katawan no mga kababayan nung dinukot siya ni Bangag. Sinakay sa eroplano sa pilitan. Sabi ni Tori, kakaladkirin ko yan. Lalo pang pumayat. Ano na kaya ang itsura niya mga kababayan? Butot balat na lang siguro si Tatay Digong. No, so these are his marching orders to us, and I think that he taught us really well, no, because we experienced a new standard of leadership, and we experienced a Philippines with a real president who did not steal from us, who really loved us, who really cared for us, who pushed our country forward, gave us free college education for our children. Tapos Pagpag-Aquino mga kababayan, inangkin. Kaya nanalo. Napupunta sa mga eskwelahan mga kababayan. Akin na nga free tuition, free education. Credit grabber. Who ushered in the golden age of infrastructure so that our lives would get better. Who brought the communist terrorists down on their knees, no? So, this is a president, I saw it, no? I was talagang blessed, but at the same time, parang, I also saw what he was seeing, that walang forever, no? Kapag ganito mga kalibreng mga leader, mga kababayan, yan ang dapat mananatili sa pwesto. Hindi yung kagaya ng mga tambalos-los, mga ngagva, mga kababayan na ambisyoso. Maging leader forever. Wala namang performance. Walang forever. There will come a time na bababa ka. There will come a time na mamamatay ka. And you're going to leave behind your children. There is a time for everything. Know what to do. And we saw as a nation, gaano siya katapang. Gaano siya katapang. We saw how he served with heart and with passion. And how he fought for our sovereignty as a nation. He is the president who had maybe the best independent foreign policy, so that we experience what it was like to be on equal footing with the rest of the world, not bowing to America for the first time ever. Diba? And for that, ngayon, grabe pasipsip ni BBM sa Amerika. Buti nga si Trump na mga kababayan, diba? O naalis na yun si Biden. Hindi sila kasundo ni Trump eh. Kapag magkaharap yan silang dalawa mga kababayan, matutulad yan kay Zelensky na parang tiniris na kuto. He's paying the price of
on against the US, the drug lords, the CPP, NPA, NDF, because he's in the Hague now, no? He's in the against the oligarchs, no? He's in the Hague now. But you know what? I don't, knowing him, he doesn't regret any of this. Basta natuto tayo, no? Yeah, well, you know, Eric, like you said, no, he is a man first of all for law and order, for the rule of law, no. So yan yung talagang, and apart from that, meron siyang delikadesa, no. Nahihiya siya sa Pilipino. Merunong siyang mahiya sa Pilipino. Yung pagkain niya nila sa Malacanang, mga kababayan, gulay o isda, yung mga ano lang, mga kababayan, ordinaryong pagkain. Walang party-party. Hindi kagaya ng na BBM. Grabe. Daig pa ang fiesta araw-araw, mga kababayan. Now, you know what? I've been thinking about PRRD. Look at that. Look at what that sinabi niya dito. In that Go ahead, ma'am. I-flash natin. Sige, ma'am, maganda ito. Go ahead. This is 2021, pababa na siya dito. Sabi, aalis kami sa gobyerno in a short while, but ako, pati siya, Secretary Tugade, we are very happy na may naiwan kami para sa tao. Pero yung pasasalamat, wag na ho, trabaho namin yan. Correct, I agree with him. Yeah. Ayaw nga niyang, mga kababayan, ang kinin yung mga proyekto. Ang sabi niya sa mga taong nagpapasalamat sa kanya na binigyan sila ng mga project all over the Philippines, mga kababayan, na hindi lang yung Luzon. All over the Philippines, pinalawak yung mga kalsada, mga kababayan, pinasemento, yung mga tulay, infrastruktura, iba't ibang mga airports, mga kababayan, inayos yung mga daungan ng barko o inayos. Iba't iba pang mga proyekto ng build. Maraming nagpapasalamat sa kanya, mga kababayan. Ang sabi ni Tatay Digong, wag nyo akong pasalamatan nyo yung mga nagtrabaho niyan na mabuild ang tulay na yan o infrastrukturang iyan. Sila ang gumawa niyan. Siya, ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Na supposedly, mga kababayan, yan lang man talaga ang trabaho ng presidente. Hindi kailangan na i-grab ni Tatay Digong, mga kababayan, ang credit ng mga iyan. Ginawa lang daw niya ang kanyang trabaho. Parang That's Rodrigo Duterte. Yes, that's PRRD, no? But again, that's a standard that he's setting for us. And why should we thank someone who's doing his job, diba? But it's so rare in the Philippines, more so with the president. That kahit nga hindi yan trabaho, aangkinin. May kilala tayo niyan, mga kababayan. Politiko, credit grabber. Akin yan. Ganyan. Nang credit grab ang animal. You really need to salamat, hindi mo kami ninakawan, di ba? Kasi nakikita ko dito kasi sa mga bansang progresibo, no, na they don't even thank the prime minister or whoever the president because it's already taken for granted. Talagang deeply embedded na yung delikadesa at yung competence, no, sa kanilang sistema, na yun yung mataas na yung standards nila. Tayo, ginawa mo lang yung trabaho mo, parang tuwan-tuwa na yung tao. Kasi talagang hayok na hayok. Talagang we're so it's a country bereft of real leaders, no, real public servants. Puro mga magnanakaw na ngayon, mga kababayan, wala na ngang ginawang trabaho. Gusto pang pasalamatan natin sila. Diyos ko. Namigay lang ng ayuda. Yan na ang kanilang biggest project, mga kababayan. Yung nag-subsidize ng benteng bigas. Diyos ko. Kaya nga daw natagalan ng 3 taon bago na tuloy yung benteng bigas dahil matinding planuhan daw ang ginawa nila, mga kababayan. 3 years para makapag-subsidize ng benteng bigas. Yan! Grabing yabang na nila yan, mga kababayan. Na parang utang na loob pa natin na nagka-20 ang nag-subsidize ng benteng bigas na hindi mo mahagilap. Maghanap kayo ngayon. Mayroon kayo mabibiling benteng bigas si BBM. Sige, mayroon lang yung available kung andyan si BBM at mayroong camera, mga kababayan, media na nakabuntot sa kanya. Pero after nyan, wala kang mabibili. Saan yan mabibili? Hindi nga lahat pwedeng bumili. Masaya na lang tayo pag hindi mo kami ninakawan, di ba? So, kailangan binigyan tayo ng bagong standard ni PRRD. Yan ang susundan natin. At bilang dating nagsilbi sa gobyerno, naniniwala ako dun sa sinasabi nila at sinasabi ni PRRD yun na there will be no financial rewards but the psychic rewards are huge and plenty because it's true. Like for instance, Eric, no, nung
nung naging assistant secretary ako sa DSWD, I was in charge of the centers and institutions, mga orphanages, no? And it was the first time in a very long time, siguro since the 80s, na nagkaroon ng refurbishment, no, inayos yung 75 centers natin. We got a budget of 2.3 billion that we championed for, no, na in Congress and Senate, and gratefully it was given kasi talagang nakakaawa, no, talagang yung mga matatanda natin sa Graces, no, natutulog sila kung saan sila natutulog, dun sila jumijingle, pumupupo, kumakain, natutulog, pinapaliguan, tapos subhuman conditions. But when I left the DSWD, para ng hotel ang Graces, ang ganda-ganda na because of the budget that we got. And bakit hindi dyan itutuon yung mga ayuda, mga kababayan? Hindi yung kung sino-sino na lang ang pagbibigyan na hindi naman talaga nakakatulong, mga kababayan. Walang epekto, para lang napunta sa hangin. And for me, my lesson there was that that's the price. That's the price for you, that you did what you were supposed to do. 'Di ba? Yung umalis ka at ginawa mo yung trabaho ng maayos, hindi ka nagnakaw, hindi ka nag-anything, 'di ba? So naiintindihan ko yung sinasabi ni PRRD, at sana ganun yung mga lingkod bayan, no, na hindi ka, kasi alam mo, nakakadiri sa gobyerno. Makinig ka, Erica, nakakadiri talaga. Yung pag lumilipad ako, pupunta ako sa ibang bansa, sa ibang probinsya, ganon. There's a tarpaulin there with welcome, Yusek Lorraine, and andun yung pagmumukha mo, andun yung sobrang VIP treatment, nakakahiya, parang nakakadiri, no? So, pero gustong-gusto yan ng mga bangag, mga kababayan. Di ba yung nangangampanya sila? Oh, grabe, along the road, mga kababayan, naglipana na ang mga litrato ni Natambalos-Los, ni BBM, ni Araneta Lisa, Kokak, iba't ibang mga politiko, mga kababayan. Parang gandang-ganda sila sa kanilang mukha. Diyos ko. And I would give marching orders to my staff to tell them, bawal yon, don't do that to me. No, don't do that. Kasi nga, bakit mo ginagawang celebrity ang lingkod bayan? Hindi, ano mo yan, naglilingkod siya dapat sa'yo. So, ang ganda-ganda nung pagkalingkod bayan ni PRRD, trabaho namin yun, ginagawa lang namin yung trabaho. At ang pasalamatan ninyo, yung mga nagbuno talaga ng braso, yung public servants talaga na I was just doing my job, diba? So that's the standard that PRRD gave us. And my prayer is that we stick to it. Tapos anong ginawa nila kay Tatay Digong ngayon, mga kababayan? Pinakulong, mga hudas. Mga hudas ang gumawa nito, mga kababayan, kay PRRD. Lorraine, nakakabahala po ito, na that we pay around 240,000 per month. At the same time, may perks and privileges, may rata, kung ano-ano pa, around 400,000 a month, no? That means mga kulang-kulang 5 milyon sa isang taon ang mapupunta mula sa kaban ng bayan dito sa takdog ni Marcos, na walang ibang ginawa araw-araw kundi maghanap ng kung ano-anong babato, ibabasuka, laban kay Pangulong Duterte, laban kay Sara Duterte. She gets to be... Dalawa na, mga kababayan, ang atakdog ngayon, no? Si Claire Castro at si Abante. Having an OCD, no? Nagkaroon na siya, Ma'am Lorraine, ng obsessive-compulsive disorder na kapag nakikita niyang mukha ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte, nanginginig siya na hindi magyaw-yaw. Kailangan magyaw-yaw siya. Itong si Claire Castro, may kapartner na siya, itong anak ni Benny Abante. Ma'am. Aksaya sa pera ng bayan, no, mga kababayan. Basura lahat ang mga pinagsasabi. They are now using not just red flag. Binabaliktad pa nila, mga kababayan, na ang mga Duterte, ang mga fake news. Samantalang sila ang nagkakalat ng kasinungalingan. As palusot ng mga komunista para hindi sila mabuking, ngayon naman ang fake news ginagamit nila para palabasin na ang mga valid criticisms against the Marcos administration ay fake news lahat. Ma'am Lorraine. Fake news daw. Yan naman si Claire Castro at si Abante and a lot of officials of Bongbong Marcos are on the same level as Bongbong Marcos, no? Claire Castro is on the exact... Clearing. Kaya nga nasasabi clearing, mga kababayan, dahil mayroon ding attitude, no? Nakita nyo naman yung kanyang pagtatantrum. Same level as Bongbong nakakuna ng video, nakipag-away sa mga pulis. Marcos, like Larry Gadon, diba? So, Gadon din. Kung magkasing jutak, mga kababayan. I don't understand it. Yan din sa Abante na babae. Princess, Disney princess, mga kababayan, na nagtantrum din, no?
inaway-away si Sara dati, nabigyan ng posisyon, mga kababayan. Hindi makapagsalita ng diretsyo. Oo, sabi ni Guanzon. PCOO is a very different animal from the PCOO that I was part of. Mga animal. Parang they don't even understand. They don't even the very first thing about their jobs, diba? But again, that's the same as the sitting president, no? So kaya nga, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano ang leader, siya rin ang kanyang mga tagasunod. No, hindi ko alam, Eric, kasi yung panahon ni PRRD, ang layo-layo kasi na nakikita ko ngayon, hindi na familiar sa akin itong in their use of that fake news, no? They better watch out kasi sila sa kanila nanggagaling, no? It just came out recently nga that billion. Sila ang nahuli yung mga propagandist, mga kababayan na gumagamit ng AI. Pro-Marcos propagandist, anti-Sara Duterte. Mayroon pa nga pangalan, Jiger, si Jiger Tanco. Tapos ang ginawa nila, mga kababayan, binaliktad nila. Mayroong lumabas na AI, mga kababayan, na kumagat din si Bato at si Baste. And then, yun na, nasisi na lahat, mga kababayan. Shinif nila ang naratiba na sina Bato na at si Baste ang fake news. Are being spent by that Jaeger Tanco. To not only to destroy the image of Tinawag na Fiona si VP Sara, mga kababayan, na ang mukha nung tumawag na Fiona kay VP Sara, Vice President. Wag na lang natin sabihin. But also to sing praises to Bongbong Marcos, no? Hindi lang kay Bongbong ang pinipraise. Pati si Admiral. Ang ganda ni Admiral. Beauty and brains. Gorgeous ang animal na kukak. That's a serious, seryosong offense yun kasi ginagamit mo. Syempre, sinong pumondo nun? Diba? At saka yung... Imposible naman na kusang loob ng negosyo nila yan mga kababayan PR firm. Ganyan. Tapos, kusang loob nilang gagawin yon para sa gobyerno. Walang nagbabayad sa kanila. Negosyo sila. Pinansin ba ng yan ang dapat imbestigahan kung napopondohan ba yan ng pera ng gobyerno talaga. Ito sure na yon. Hindi katulad nung kay yung mga pro Duterte na vloggers na pinag-iinitan ng Kongreso. Totoong mga tao, humarap nga sa kanila, di ba? No? Tapos pero ito ngayon, kinontempt nga si Mark Lopez, weaponize yung fake news na yan. So but that's not that's par for course kasi sa age of information yung batuhan ng fake news. Pero kakaiba kapag ang gobyerno ang gumagamit nun. No, yung nung nanonood ako ng yung Quadcom ba yung pag-vloggers? Nako-confuse na ako. Tricom, diba? So, they don't even know the barest minimum na basic na yung freedom of expression. Oo nga. Gusto nilang, mga kababayan, i-regulate. Hindi sa kanila, sa atin yon, freedom of expression against sitting officials yon. Hindi yung freedom of expression nila sa atin. Nasa saligang batas, ang saligang batas ay batas para depensahan ang ordinaryong mamamayan sa estado. And not the other way around, no? And yet it seems that they kept on invoking it. These are legislators, and yet they didn't know the first thing about the protection of the ordinary Filipino, ordinary citizens. Mga bulok kasi mga kababayan yung nag-handle ng Tricom. Against the state. Akala nila sa kanila yon, diba? Nakikipagmurahan pa. At ang plano nila mga kababayan, sa susunod na Congress, gagawa na naman sila mga kababayan ng panibagong Tricom, Quadcom na ganyan. Kapag mako-contempt ka niyan mga kababayan, wala katapusan niya kanyang Tricom at Quadcom mga kababayan hanggang 2028 ka makukulong sa Kongreso. Na sa ordinaryong mamamayan. Parang hindi nila kuha yung kuhang-kuha ni President Rodrigo Roa Duterte na hindi tayo pantay. Ako ay kasi nga ikaw yung may poder, hindi ako pwedeng pumatol sa iyo. At saka kami nung panahon namin, ang naiintindihan ko noon, ang pagkakaintindi ko noon, ikaw ang magpapakumbaba dahil ikaw ang public servant. Ikaw ang servant, di ba? Public servant. Pero ito ngayon hindi ganoon So pagsilbihan nyo ako. Mga hari ngayon mga kababayan, ang asta. Wine-weaponize yung fake news na yan. Lahat wine-weaponize Kongreso, buong gobyerno weaponized against the critics of Bongbong Marcos and Martin Romualdez, etc. Why? Kasi wala naman silang ginagawa at saka mahina sila. So they would really need a propaganda machine. Diba? So, bakit hindi nila ayusin ang kanilang trabaho para hindi sila mapupuna mga kababayan?
Puro kasi papogi na hindi naman pogi. Yun, parang I agree. We agree. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.